Ang daming mga kuro-kuro sa impeachment. Impeachment, mainit ang balita ngayon sa impeachment. Ang daming mga kuro-kuro, yung mga hindi abogado, parang nag-abogado na din. Yung mga abogado, iba-ibang mga opinion. Ang dami talaga. Malilito ka lang kung sino talaga yung nagsasabi ng tama, sino yung nagsasabing sila yung mali, sila yung... Ang dami. Sabi ko nga, ang hindi abogado, nagpiling abogado. Yung mga abogado, ang dami rin nila mga opsyon kung ano talaga mangyayari sa impeachment. Sa media, ganun din. So, siyempre, tayo na rin dito, makikisakay na rin tayo sa impeachment kasi nagbabantay nga tayo dito sa ating bansa kung ano talaga mangyayari. Dahil ito nga, mainit talaga ang usapan ngayon sa pagpatalsik kay BP Sara. So, para sa akin, hindi naman talaga tama to na hindi porket ako na nandito ako kay VP Sara. Para sa akin, ang gulo na nga eh. Hindi na nga magkaundagaga to si Marcos sa kanyang pagka-presidente tapos dagdagan niya naman itong pag-impeachment. Tapos paano pa ang mangyari sa ating bansa ganito? Wala na talaga nangyari nga itong ngayon na walang impeachment. Lalo nga itong impeachment kasi naririnig ko, nakikita ko sa mga balita na pag-impeachment daw, yun daw ang tinututukan ng mga congressman, mga senador. Inamin yun sinabi yun ni Jinggoy na kailangan talaga dyan, pag-impeachment, tutukan talaga yan. So wala kaming ibang magawa kundi impeachment lang talaga. So ganun din sa mga congressman. Tapos ngayon, sinabi na nga nung nakaraang araw ni Bongbong Marcos na hindi pa impeach yan. Tapos todo tanggi ang Malacanang ngayon. Ito pa, si Amy Marcos, direkta niyang sinabi ang kanyang pinsan ang may pasimuno nito. Pakinggan niyo itong balita ng DZRH. Oh? Senator Amy Marcos, alam mo si Sir El, yes, nakay. ito na nagkatotoo na ang sinabi ni Senator Amy, may magpa-file na impeachment complaint sa kabila ng panawagan ng Pangulong Marcos na huwag na nga ituloy ang file na impeachment dahil lalo tayong magkakahati-hati. Senator Amy, ayan, bakit natuloy pa rin po ang pagpa-file na impeachment complaint? Hindi ko nga alam ano bang klase Di ko yan. nga Pero alam. inaabangan na namin this week na magkakaroon ng impeachment complaint kasi dali-dali daw ipapadala sa Senado. Yun nga, so, konting respeto naman sa ating Pangulo, nanawagan na hindi yan mahalaga at hindi makakatulong. Pero mukhang may sariling utos, may sariling direksyon ng mababang kapulungan. Sana diinin pa ng ating Pangulo dahil nagmumukha silang lahat kasabot dyan, hindi naman maganda yun. Ano sabi niya? Nagmumukha silang kasabwat lahat dyan. Di ibig sabihin, direkta niya sinasabi sa kanyang pinsan na si Martin Romualdez na kasabwat talaga. Si Marcos, si Bongbong Marcos, hindi kasabwat ito. Kasabwat din to. Kaya lang, hugas kamay nito. Pati nga Malacanang, si Bersamin, ganun din Wala silang alam dyan sa impeachment. Paano walang alam? Ang dami nga nag-ano niyan Ako ba kunyari presidente tapos ayaw ko tong vice presidente ko tapos sabihin ko sa mga congressman ko na gawan nyo ng paraan yan para malikida yan? Ibig sabihin ng likida, tanggal yan sa pwesto. Hindi pa nga tapos yung isang impeachment ngayon na hinain nila nung kahapon, mayroon na naman daw ihahain. Di ba? Parang pinaglalaroan tayo mga Filipino nito. So kayong mga butante nito, bantay-bantay kayo sa mga mga galaw ngayon sa ating mga politiko kasi lumalala na. Pag hindi tayo dito gagalaw at saka ibuto natin itong mga to, walang mangyayari sa bansa natin. Ito pa si Bongbong Marcos, sinadya niya yon na bago to mag-file ng impeachment itong mga Makabayan Black, sinadya niya yun na maglabas ako dito ng statement na wag i-impeach para na siya, tanggal mo na ako dito sa sa issue na yan. Hindi ang mga tao hindi nga bubu Hindi nga mga tao ngayon na mauto-uto na. Nauto na nga niya Tapos sundan na naman niya. Tingnan pa natin ang sinasabi nitong kapatid niya. Ganun din to nang uuto na naman, nang bubudol ulit. Yan. Pati ba naman Pasko, inagaw pa sa atin? Plastic. Dapat give love on Christmas Day na lang. Ayan nga. World peace. Ay, world peace. Ang mga miss. Pero Senator Amy, ma'am, ayan hindi ba gahol sa panahon? Malapit na election, next year na. May na, ayan
Ano ang tingin niyo? Mag-prosper ba ito impeachment complaint? Iniisip nga namin yun, pero kung tutuusin, yung kay Justice Corona, kung maalala nyo, December 12, di ba? December 12 po. December Oo, pala mas yun? malala pa Oo. yun. Ito, December 3, kung sakali umabot ngayon. December 12, mahilig sila mag-operate habang recess. Naalala nyo last year, kaya hindi na ako matutulog, Pasko o New Year. Noong last year, itong People's Initiative, naumpisahan ng December, naka-recess kami. Yung pala, nagpapapirma na, ratsyada na. Hindi ro mo. Ito pa, People's Initiative, naungkat niya ngayon. Dahil kagagawan din yun ni ng kanyang pinsan na si Martin Romualdez. Ano ba yan? Walang ganyan naman. Maraming magagaling at matitibay na congressman. Naku, talaga naman. Huwag kayong pumayag na magamit sa ganitong mga political machinations. Napakita, Senator. Political machinations. Dating delayed Chief Justice Renato Corona, December. Ayan, at alam naman natin na tama, ang bilis. Dahil may kasamang PDAF. Ayan. Aray ko, dahan-dahan sa PDAF. Ay, sorry. Ayan, Aray ko, ano yan? so, 42 billion. Naku po. 42 billion pala nun? Ewan, nung panahon na yun, ang tagal na nun. Yan lang nababalitaan namin. At alala ko, doon kay Justice Corona, tatatlo lang ang natirang senador nung umpisa siyam. Tapos nalagos ng unti-unti. Naku po, ang sagwa talaga noon. Kaya't yun, So, ibig sabihin nito, pinagbabayaran yung mga senador. Ano sabi niya? Una siyam, tapos nagiging tatlo na lang natira kay Justice Corona. Ibig sabihin, pinagbabayaran. Kayang-kaya magbabayad ang administrasyong ito. Kayang-kaya magbabayad ang kongreso sa mga congressman kasi andyan na nga AKAP, anong nangyari sa AKAP ngayon? Iayuda daw sa mga tao. Ito na. Para sa yan, sa impeachment ngayon yan. Pagdating sa Senado, sabihin na hindi makalusot sa Senado, walang imposible. Sinabi lang na hindi makalusot dyan pa. Sino may sabi hindi makalusot? Pira-pera ang usapan nito. Milyon-milyon ang ibabayad sa mga senador, hindi natanggapin to. Mag-impeach lang naman tayo, tapos. Wala na tayong intindihan dyan. At least pera natin, meron na tayong pera pang pang sunod na kampanya. Pera-pera, anong dyan? Sabihin natin na ang mga senador ngayon dyan, Maki Duterte daw, yan ang sabi. Kaya ang mga tao dyan, kaya, hindi ko lang banggitin kung sino yon, na bahala talaga kasi di daw talaga uusad ang impeachment pagdating sa Senado. Kasi nga ito si Chis Escudero, Maki Duterte daw to. Pwede ba yun? Pag pera-pera ang pag-usapan, ito na nga si Amy Marcos nagsabi na nga, pinsan niya ang nito nagpasimuno Senator Miriam, Senator Joker, at saka si Bongbong, tatlo lang sila na nanindigan. Aba. Kaya eto nga, Si President BBM pala nga senador yes, noon. oo, last 3 men standing sila noon. Naku po. So, paano yan? Sinasabi, gawal ang panahon. Pero kung gayahin yung proseso ng panahon ni inimpeach si Chief Justice Corona, gamitan din ng PDAF. Mapapabilis kaya yan? Naku, magdahan-dahan sa PDAF na yan. Kayo rin. Alam natin kung ano nangyari. Ang masaklap. Talaga naman. Wag naman sanang ganun. At tutukan na lang natin yung tunay na problema ng bigas. Ayan, yung bigas? na bilihin. At lahat ng... Yung bigas daw, yung pinangako ng kapatid niya na 20 kilo per kilo. At 20 pesos per kilo. Mali naman yun. 20 pesos per kilo. Ulitin ko. Bigas daw. Hanggang ngayon, saan yung 20 pesos? Yung umaasa nito. Kaya nga binoto si Bongbong Marcos nito sa naghahabol ng 20 pesos per kilo na bigas. Hanggang ngayon, saan na? Ang 20 pesos per kilo. Nabanggitin to ni VP Sara nung pumunta siya sa Mindanao. Issues natin sa Pilipinas na talagang nagpapahirap sa tao. Wag na lang ito. Ano ba naman? Pero Senator Amy, ang Pangulong Marcos ay may panawagan sa kanyang sa inyong mga kaalyado sa Kamara na wag na ituloy impeachment. Ano sa palagay mo? Makinig ba si pinsan? Ayan, may sariling mundo. Aray ko. Yan ang masaklap kasi kung tutuusin kausapin. Ayan, tinutumbok na ni Amy Marcos kung sino talaga ang pakana ng impeachment. Ang kanyang pinsan. Ayan na nga, Klaro na.
sino ba ang ano nito? Nag-utos din sa kanyang pinsan, Bongbong Marcos. May mga congressman, nervous. Unang-una, hindi pa napapasa yung budget. Afraid, baka walang umabot sa distrito. Ikalawa, may eleksyon. Pag hindi ka kaalyado ng administrasyon, pakahirap sa mga panahong ito. Ayan, kaya't nagdadahan-dahan sila. Pero, iba yung utos, iba yung nasa itaas. Tignan natin. So, wala ka bang, talaga naman. wala ka bang panawagan kipit? Ayun na nga, sa kanya nanggaling sa bibig niya. Iba yung utos, iba yung nasa taas. Sino bang nasa taas ngayon? Bongbong Marcos at saka si Romualdez magpinsan. Ito sila magpinsan. Ang hirap kasi nitong si Amy Marcos na dito. Sobrang sobrang clever. Para sabihin siya na di talaga siya sang-ayon sa mga ginagawa. Sabi ni Oo, dapat makinig na sa Pangulo. Mag-usap-usap kayo. Naku, talaga naman. So, ano apila mo kay pinsan ni Speaker? Ay, hindi naman makikinig. Di ba? Sikat yun eh. Ganun ba yun Alang-alang sa bansa. Tama, alang-alang sa bansa. Yan na lamang ang isipin natin. Isang tabi muna ang mga hinanakit, ang galit, ang ambisyon. Ay, talaga, itabi muna lahat yan. At ang layo-layo pa ng 2028. Sabi nga, it's a political lifetime away. Ba't nagmamadali? Ayan, pero sa tingin nyo, magproprosa ba ito o hindi? Nako, ngayon, panatag ang kalooban ko na walang boto sa Senado. Pero, kinakabahan ako lagi. At matindi parate kapag yun na isiniipit ng administrasyon, di ko na maintindihan. Ayan, Hindi naman siguro, matitibay naman ang senador natin. Ayan, sa bagay, oo. So, Wala siyang may sagot na tama doon. Wala siyang sagot na eksaktong sagot kung ano talaga mangyayari. Kung close kayo din ng kapatid mo, ikaw pa naman yung matanda sa kanya, di pagsabihan mo. Ito, wala siyang direct na pwede niyang isagot wala daw silang doon na, hindi daw sigurado sa Senado. Ang ibig sabihin parang pumaling siya na pag pera na pairalin ito, wala na akong doon magawa. ang bola pagka inapruba ng Kongreso, nasa inyo na sa Senado. Ayan na, ikaw siguro nagbibilang din kayo mga kalyado dyan o mga dyan Sa bagay, independent mind sa mga senador. Oo, sabi nga, Independent 24 different republics. Ngayon, 23 na lang kasi si Sani Angara nasa kabinete na. Pero makikita mo naman nung pinag-usapan yung OVP budget, yung budget ni VP, pinadadagdagan na napakaraming senador. So kita mo naman na talagang kahit papano, marami pa rin senador na ayaw masangkot sa away-away na yan. At gusto nga nilang dagdagan yung kay VP Sara. Tanong ko, nadagdagan ba? Kasi marami naman siyang social benefits, marami siyang opisina sa iba't ibang mga lalawigan na talagang tumutulong sa tao. Nakakausap mo ba si Vice President Sara, Senator Amy? Lately, hindi na. Kasi abala siya dun sa kanyang anak Medyo na-stress pati yung bata. Grabe naman talaga itong buhay na to. Ganun ba? Pati mga anak naapektuhan na. Syempre, nagbabasa na yung mga yun. Nakikita naman nila. At nanonood ng TV. Nakakaintindi na yung mga bagets. Kawawa naman hindi dapat dinadama yung buong pamilya. Sobra yun. Bilang kapatid ng Presidente, Senator Amy at kaibigan ni VP Sara, hindi ka pwedeng mamagitan dyan na mag-ayos-ayos na. Ayan na. Nako, kaya nga ako lumayo na. Sabi ko nga, ayoko na makipag-alyansa maski saan. Pagkat nakikita naman natin na talagang mauuwi sa madugo at putikan na away. Kaya eto nga, sabi ko magtrabaho na lang tayo at yun ang panawagan ko sa lahat. Pwede ba? Pero yung mamagitan, ako, sa kanila na yan, pinagdadasal ko na lamang. Sabi ni VP Sara, umabot na sa sukdulan, there's no more turning back ba yung sinabi niya? Ayan na. Malalim na ba talaga ang sugat at mahirap na ba itong maayos, Senator Amy? Ewan ko, sabi nga ng Pangulo, di ba? Sabi ni Pangulong Bongbong, never say never. Never say never. Hindi ko alam, hindi ko talaga alam. Tignan natin.
yun. Ako'y magtatrabaho na lang. Bahala na, sabay dasal. Magtitirik ng kandila sa Bado, Ilocos Norte, La Virgen Milagrosa. Umaasa ako, may himala. Wow. Sumama rin sa Manawag. Correct! Habang papunta na rin doon, Manawag. Lahat ng pwedeng pagdasalan. Ayan, para peace on earth. Peace on earth. Ayan. Oo Peace nga, in our no? country. Bakit walang Christmas spirit? Isipin mo, nga, Pasko aagawin. Saklap naman ang buhay natin. Ayan, anyway, po, Senadora Justagina po, ayan na. O, di ba? Kayo, ano sa palagay nyo? Itong impeachment ngayon, uusad to o hindi? Para sa akin, uusad, ha? Although, nasundan tong vlog na to, yun ang natapik ko. Na pwede lang gawin ma-impeach talaga sa Kongreso. Yes, pagdating nga sa Senado, hindi ko nga sigurado doon kung ano talaga ang kalagayan sa impeachment doon. Kasi iba naman talaga ang Senado kaysa Kongreso. Although may mga kaalyado si VP Sara, pero kukunti lang talaga. Kukunti lang talaga yung tao dyan sa Senado. Pero sa Kongreso, kaya talaga nila na i-post talaga yung impeachment. Kita naman natin kung sino mga kalaban dyan. Ngayon, nagkanya-kanya na silang, ay, hindi namin alam yan. Hindi namin alam yung impeachment na yan. Makabayan Black ang nag-ano yan. Yung speaker, hindi na alam. Bakit si Bongbong Marcos nagpadala ng text message sa mga congressman? Si Geraldine Roman ng Bataan, nakatanggap daw siya ng message kay Bongbong Marcos na huwag ituloy ang impeachment. Ibig sabihin talaga, mayroon na talaga silang planong na i-impeach. Si Bongbong Marcos, alam niya na may impeachment na mangyari. Kasi bakit siya nagpadala ng mga text message doon sa mga kaalyado niya? Inano niya para nagpadala siya ng mga text message para niya na ako dito, ma-absuelto ako dito sa mga usapin ngayon. Sinungaling na naman talaga to eh. Hindi ko to papalagan nung una, tapos ngayon harangin niya impeachment. Ngayon may nangyari ng impeachment na talaga, may naghain na. Itong si pinangunahan ni Laila de Lima. At saka yung isang congressman, mga congressman dyan. Tapos may kasunod na naman. Kailan i-file yun? Bukas. Siguro. Malamang. O ito si Mana na to. So bahala na nga bahala na tayo mga Pilipino nito. Basta bantay lang tayo dito. Bantayan lang natin ito kung ano talaga mangyayari sa ating bansa.